Eto na ang Gilas Pilipinas. Hindi na nga pa iisahin ang team ng Taiwan. Dami mo dapat na malaman patungkol sa Gilas Pilipinas, pero bago yan. This is Peso Hoops. Like and subscribe na. Huwag na nga natin patagalin pa mga pare ko dahil mainit ang mga balita natin ngayon patungkol sa Gilas Pilipinas, team ng Taiwan. Hindi na nga makakaisa sa maagang pag-iensayo ng Gilas Pilipinas bilang paghahanda sa FIBA Asia. Pero ang tanong, sino-sino nga ba mga players na bubuo sa final 12-man lineup ng ating national team? Yan ang mga dapat mong malaman at meron pa tayong balita patungkol sa isang Gilas Pilipinas player na bigo na nga na makapasok bilang local player sa ating national team. Sino-sino nga ba yan? Pero simulan natin sa balita ng pinakamainit na balita ngayon at pinakamatunog patungkol sa lineup ng Gilas Pilipinas, si Renz Abando. Karapat-dapat nga ba na maipasok sa final 12-man lineup ng ating national team? Isa ngayon may 4 na players na idinagdag sa pool ng Gilas Pilipinas, kasama nga dyan si RJ Barrientos at Renz Abando. Pero kahit na naisama sila sa pool ay wala pa nga rin kasiguraduhan na mapasama sila sa final 12-man lineup. Pagpipilian pa o kung sakali man na magkaabirya saka sila ipapasok. Pero marami ang nagsasabi sa nakaraang video natin, may nag-comment na kailangan daw na ipasok na si Renz Abando at ilabas muna si Japet Aguilar. Pero yan kaya ay gugustuhin ni Coach Tim Cone dahil alam naman natin na paborito ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar. Pero alam din naman natin na kakayahan ni Japet Aguilar, isang napakalaking player at kayang-kayang makipagsabayan international. Sang-ayon ka rin ba dito? Mag-comment ka dyan sa ibaba. Renz Abando o si Japet Aguilar para sa final 12-man lineup ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia. Mabalik naman tayo sa Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei. Kumpiyansa ngayon ng Chinese Taipei na muli nilang tatalunan ng Gilas Pilipinas. Ano sa tingin mo dito? Nakaisa nga lang ba sa atin ng Taiwan o makakaisa pa sila ulit sa atin dito sa paparating na FIBA Asia dahil makakabakbakan din natin sila sa mga unang rounds ng FIBA Asia. Sa tingin mo, ano ang dapat gawin na adjustment ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Chinese Taipei nang hindi na sila muling makaisa sa ating national team? Nakita nga natin noon ay kakulangan ng depensa. Talaga na pagbibigyan na tumira sa labas sa mga players ng Chinese Taipei, kaya naman ay napaulan na nila tayo ng 3-pointers na naging dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa kamay ng Taiwan. Samantala magiging karagdagang puwersa sana ng Gilas Pilipinas na isang big man na si Quintin Millora Brown ay natulan na ng FIBA mga pare ko. Nabigo si Quintin Millora Brown na makapaglaro sa Gilas Pilipinas as a local player. Inatulan nga siya ng FIBA bilang naturalized, mukhang hindi ata nakakuha ng pasaporte bago mag-16 anyos itong si Quintin Millora Brown. Ganun pa man ay kailangan ng umusad ng Gilas Pilipinas dahil malapit na ang FIBA Asia. Sa tingin mo, sino nga ba talaga karapat-dapat na maipasok sa lineup ng Gilas? Kailangan nga ba talaga si Renz Abando, lalong-lalo na ngayon na wala si Kai Soto, ang pinaka-numero 1 na pinagsasandalan ng Gilas Pilipinas pagdating sa depensa. Marami kasi yan nakapansin sa matibay na depensa na pinakita ni Renz Abando ng strong group athletics. Sa bagay nga naman ay talaga mapapakinabangan ng Gilas Pilipinas ang matinding depensa ni Renz Abando. Nakakulangan naman ng ating national team sa mga nakaraang laban natin. Kaya tayo nagtatatalo, lalong-lalo na kontra sa Chinese Taipei na talagang marami ang nagulat dito. Butas nga ang depensa ng Gilas Pilipinas. Ikaw, sa tingin mo, kailangan na nga ba na bumalik si Renz Abando sa Gilas Pilipinas at ipalit kay Japet Aguilar, isang big man ng Gilas, o ibang player nga ang palitan ni Renz Abando? Sa tingin mo, komento ka dyan sa ibaba. Kung ikaw ang papipilian, sino ang final 12-man lineup mo para sa paparating na FIBA Asia? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Maraming salamat. This is Peso Hoops. Like and subscribe na.